Magandang araw, ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotions ngayong February 4, Desperate Situations. Jacob, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotions. Ang Bible verse po ng araw ay galing sa Genesis chapter 32. At ang babasahin po is verse 28. Sabi po ay, "Then the man said, Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with humans and have overcome." Ang Genesis chapter 32 ay isang pinaka-intense na bahagi ng buhay ni Jacob. Sa pagkakataong ito, mag-isa siya, gabi at puno ng takot. Papalapit na kanyang kapatid na si Esau, ang taong niloko niya noon. Hindi niya alam kung tatanggapin siya o papatayin siya. At dito natin makikita na kapag desperate na ang sitwasyon, doon kadalasan kumikilos ang Diyos. At ang first teaching is, God meets us in desperate situations. Minsan, iniisip natin na lapit lang ang Diyos kapag maayos na tayo, kapag buo na ang loob natin, kapag wala na tayong problema. Pero sa kwento ni Jacob, kabaliktaran na nangyari. Si Jacob ay pagod, takot at ubos na. Wala na siyang matakbuhan. At doon mismo nakipagtagpo ang Diyos sa kanya. Reminder ito na hindi hadlang ang desperasyon para lapitan ng Diyos. Sa katunayan, minsan, ang desperasyon pa ang daan para mas maramdaman natin ang kanyang presensya. Kapag wala na tayong kontrol, doon natin mas naalala na ang Diyos ang may hawak ng lahat. Second teaching, God descends to our level of maturity. Ang nakakagulat sa kwento ay hindi kinausap lang ng Diyos si Jacob. Nakipagbuno siya. Bakit? Kasi si Jacob ay sanay makipaglaban, makipagdeal at gumamit ng sariling lakas. At dahil doon, bumaba ang Diyos sa antas na maintindihan ni Jacob. Nakipagbuno siya, hindi para talunin si Jacob, kundi para turuan siya ng pagtitiwala. Minsan, ang paraan ng Diyos sa buhay natin ay hindi lang laging gentle. May pagkakataon na hinahayaan niya tayong makipagbuno sa sitwasyon, hindi para pahirapan tayo, kundi para ihanda ang puso natin sa mas malaking pagbabago. At last, God blesses us along with a new identity. Pagtapos ng lahat ng sakit, pagod at pagkipagbuno, binasbasan si Jacob ng Diyos. At hindi lang basta blessing, binigyan siya ng bagong pangalan. Mula Jacob, na ang ibig sabihin ay malilim lang, ginawa siyang Israel, na nangahulugan, one who struggles with God and overcomes. Ang Diyos ay hindi lang nag-aayos ng sitwasyon, inaayos niya ang pagkatao natin. Kapag nakipagtagpo tayo sa Diyos sa gitna ng desperasyon, hindi tayo lalabas na pareho pa rin. May pagbabago, may bagong identity, at may bagong direksyon. Yun lamang.